loves me. He loves me, no? He loves me. He loves me, no? He loves me. He loves me, no? Oo, anak. Bakit parang mukhang Birnes Santo yung mukha mo? Sino nag-away sa'yo? Lalaki ba yan? Ginost ka? Sabihin mo sa akin at kakausapin ko yan. Papsi, no! It's not like that! Eh, anak, bakit parang galit na galit ka dyan sa flower? At ano yung hilangs me? Hilangs me na? Ano meron? It's about God. Parang mahal lang ako ni God pag mabait ako o nakagawa ako ng mabuti. Pero pag nakagawa ko ng kasalanan, nasabit ako sa kasalanan, parang di na niya ako love. Anak, paano ka naman nagkaroon ng ganyang mindset patungkol kay God? Eh kasi Papsi, nakita ko yung kaklase ko. Pinapagalitan siya ng tatay niya. Sobrang galit, sobrang stricto. Kasi palpak siya sa grades niya. Hindi niya na-meet yung expectation ng tatay niya. Kaya feeling ko pag hindi ko na-meet yung expectation ni God, hindi niya na rin ako love. Ay, anak, hindi ganyan ang pagmamahal ni God. Oh? Pero alam mo, ganyan din yung mindset ko noon. Katulad mo, nung kabataan ko, si Adi, yung tito mo, wild na wild. Para sa akin, spoiled siya. At siya yung black sheep ng pamilya namin. Pero para kay tatay, hindi. Proud na proud siya kay Ading. Lagi siyang pinapatawad. Eh ako, trabaho ng trabaho, laging striving to do things right, pero hindi ko pa rin kaya maging good enough. Kaya lagi kong kinukumpara ang sarili ko kay Ading. At kapag nagkakamali siya, lagi ko siyang ginajudge at kinukondem. At gusto ko pang parusahan siya ni tatay. Isang araw, nag-away kami ni Ading. Pinagalitan ko siya. Gusto kong sundin niya ang lahat ng inuutos ko at tulungan ako sa extra work ko. Galit na galit ako sa kanya kasi hindi niya sinusunod ang utos ko. Actually, hindi lang siya rebellious sa akin, kundi pati tatay. Akala niya, yung utos ko sa kanya ay galing kay tatay. Pero hindi. Sa akin galing lahat. Ha! Hayo ko na dito! Anong tingin nila sa akin? Alipin? Gusto nila magtrabaho lang? I hate my father. I hate my brother. Ayaw ko magtrabaho. Ayaw ko ng farm. Ayaw ko sa mga hayop na yan. Suwa na ako sa fried chicken. Siguro mas mabuti pa. Nasa ibang pamilya ako. May cool na tatay. Maraming pera. Party. Come on. Casino. And may mga friends na nire-respeto ako. And, of course, magka-girlfriend. Kasi malapit na ako mag-18. Nagpunta kay tatay at diniman ang pinaka-hindi dapat hiningin ang kanyang mana. Yan ang bagay na hindi dapat hinihingi dahil buhay pa si tatay. Siyempre, bilang panganay, sobra akong nagalit dahil parang sinasabi na rin niya kay tatay na I wish you were dead. kung ako si tatay, baka nasuntok ko na siya to the moon. Pero si tatay, tahimik lang at malungkot. Nakayong ang ulo. Anak. Wala kang makikita umahanap na maganda sa labas. Lahat ng magaganda at mabuti ay nandito sa loob. Nandito kami ang pamilya mo. Mahal ka namin, anak. Mahal kita. Hindi. Wala akong magandang makukuha dito sa bahay. Dad, you hate me. Kuya hates me.
Palagi akong nare-restrict sa mga rules ko dito sa bahay. Hindi ako magiging masaya dito. Come on. Ay hindi nakinig si Ading. At si tatay, binigyan pa siya ng napakalaking pera na never ko pa nakita or nakahawak man lang ng ganung kalaking halaga. Tapos si Ading, umalis siya. Nagpakalayo-layo mula sa amin. Pumunta sa malaki at malayong syudad. At si tatay, pinayaran siya umalis. Kahit nakalipas na ang ilang buwan after umalis ng bahay si Ading, natangay-tangay ang napakalaking halaga sa binigay ni tatay, sobrang hindi pa rin talaga ako makaget over. I still can't believe it, tatay! And you gave him how much? That's supposed to be my inheritance, di ba? Ako ang panganay. Ako ang nagtatrabaho araw-araw. Eh siya naglalaro lang. Nagre-reklamo pa. Ang galing na mag-artista. Mahal ko kayong dalawa ng iyong kapatid. Hindi mahalaga ang pera sa pamilya natin, anak. Ang mahalaga, umalik ang iyong adik sa atin. He's lost, pero naniniwala ko na he will find his way back home. Hindi ko talaga maintindihan si tatay. Walang hintis. Araw-araw siyang nag-aabang sa labas ng bahay, umaasa sa pag-uwi ni Ading sa amin. Hanggang sa nakarinig kami ng balita at tungkol kay Ading. Sir! Oh, ano? May balita po ako tungkol sa bunso niyong anak. Oh, papunta na ba siya dito? Ano, pabalik na ba? Sir, hindi po sir. Actually, ang buhay niyo po doon ngayon ay... Ang galing. Ang galing na nag-edit. Ah. Alas naman nito. Akala niya talaga close kami. FC, feeling close pa. Sinabi mo pa, kunin na lang natin lahat ng makukuha sa kanya. Why do I feel like this? Ang saya-saya ko naman kanina. Malayo naman akong ginagawa lahat ng mga gusto kong gawin. Bakit parang may kulang? Why do I feel empty? There's heaviness in my heart. Ay, makapag-Facebook na nga lang. Jack Kayat.
awesome friends. Living the life. Hashtag blessed. Hashtag freedom. Hashtag city life. Blessed? Freedom? Totoo ba yun? Bakit parang hindi naman ganito ang nararamdaman ko? Si tatay, lagi niya akong iniintindi, pero iniwan ko siya. Ang laki ng kasalanan ko. Hindi nila ako mapapatawad sa ginagawa ko. It's too late na bumalik pa. Di bali na. Enjoyin ko na lang ang freedom ko dito sa city. What? Nasaan na ang marami kong pera? Bakit ito na lang yung natitira? Di bale, bayaman naman ang mga kaibigan ko. Uutang na lang ako sa kanila. At saka, meron naman ako legit na business with my trusted partners. Kaya ko silang bayaran. Kaya ko to.